Patay na siya, bulong ni Dina habang yakap ang urno. Ngunit sa kabilang silid, dinig niya ang halakhak ni Paulo. Buhay na buhay, kahalikan ng kapatid niyang si Marites. Pabigat lang ang utu-utong yan, Anito. Gumuho ang mundo niya, pero sa halip na magmakaawa, pinunasan ni Dina ang luha. Panahon na para magbayad ang mga traidor. Hanggang saan ang kayang sunugin ng isang babaeng walang-wala na? Patay na siya, bulong ni Dina, habang yakap ang malamig na urno. Ngunit sa kabilang silid, dinig niya ang halakhak ni Paulo. Buhay na buhay, kahalikan ng kapatid niyang si Marites. Pabigat lang ang utu-utong yan, Anito. Gumuho ang mundo niya, pero sa halip na magmakaawa, pinunasan ni Dina ang luha. Panahon na para magbayad ang mga traidor. Hanggang saan ang kayang sunugin ng isang babaeng walang-wala na? Wala talagang kwenta ang babaeng iyan. Namatay na nga ang asawa niya sa kakatrabaho para buhayin siya. Pero heto siya, parang tuod na nakatanga lang. Kung sana ikaw ang pinakasalan ng anak ko, Marites, siguro buhay pa si Paulo ngayon at hindi naging abo sa loob ng nasunog na bodega. Naramdaman ni Dina ang malalim na pagbaon ng matulis na tinik sa kanyang hintuturo. Tahimik at walang babala. Isang patak ng malapot na dugo ang kumawala mula sa kanyang balat. Unti-unting gumapang at dumungis sa dalisay na puting talulot ng rosas na hawak niya. Sa isang madilim na sulok ng punerarya, malayo sa mga matang nakikiramay, matiyaga siyang nagtatahi ng mga bulaklak para sa huling hantungan ng kanyang asawa. Habang ang biyenan niyang si Aling Rosa ay patuloy sa pagdurog sa kanyang pagkatao, ilang hakbang lamang ang layo. Ang mga daliri ni Dina ay patuloy din sa pagbuo ng pinakamagandang korona para sa lalaking nag-iwan sa kanya ng habambuhay na pangungulila. Hindi siya dumaing sa hapdi ng tinig. Mas matalim ang mga salitang patuloy na sumusugat sa kanyang dibdib. Namamanhid ang kanyang mga kamay habang ang lalamunan niya ay tila sinasakal ng isang mainit at hindi nakikitang lubid. Napalunok siya ng mariin, pilit ibinabao ng pait na umaakyat sa kanyang bibig. Tiningnan niya ang duguang bulaklak sa kanyang nanginginig na palad. Hanggang kailan ko ba kailangang magbayad para sa buhay na hindi ko naman hiningi? Tumigil ang mga mapanghusgang bulong nang makita ni Marites na may mga bagong bisitang pumasok sa kapilya. Agad na nagbago ang anyo ng kanyang nakababatang kapatid. Mula sa pagiging mapangmata, bigla itong naging anyong anghel. Humihikbi habang yakap-yakap ang mga nakikiramay. Nang makaalis ang mga bisita, patungo sa hapagkainan, mabilis at pabalang na lumapit si Marites sa madilim na sulok kung nasaan si Dina. Ate, ano ba yan? Umayos ka nga. Mariing bulong ni Marites. Ang mga mata ay nanlilisik sa ilalim ng pinilit na kalungkutan. Nakakahiya sa mga bisita natin. Ang dungis ng mga kamay mo. Tapos amoy bulok na bulaklak ka pa. Nasaan na yung asawa na dapat nag-aasikaso sa lamay? Huwag mong kalimutan. Malaki ang utang na loob mo kay Kuya Paulo at kay Mama Rosa. Kung hindi ka inampon sa pamilyang ito, baka namatay ka na sa gutom sa kalsada. Kaya tumayo ka dyan at magsilbi ka sa labas. Yumuko lamang si Dina. Ang mga salitang utang na loob ay tila mga kadenang bakal na ipinulupot sa kanyang leeg mula pa noong araw na pakasalan niya si Paulo. Siya ang babaeng walang mataas na pinag-aralan. Ang tindera ng bulaklak sa sementeryo na iniyahon sa hirap ng isang maginoo at nakakaangat na lalaki. Iyan ang kwentong palaging ipinapamukha sa kanya ng pamilya ng asawa upang panatilihin siyang nakaluhod sa utos nila. Opo, Marites, susunod na ako. Mahinang sagot ni Dina, ang boses ay paos. Dahil sa pamamaga ng lalamunan sa kakapigil ng yak. Iniwan siya ni Marites na may naiinis na irap. Sa halip na magalit o sumagot, maingat na itinabi ni Dina ang natapos na korona ng bulaklak. Tahimik siyang naglakad patungo sa maliit na silid sa likuran ng kapilya kung saan nakatago ang kanilang mga personal na gamit. Kailangan niya ng ilang minutong katahimikan upang huminga at magtago. Ang hangin sa labas ay puno ng amoy
ng nasusunog na kandila, kape, at mga mapanuyang tingin. Sa loob ng madilim at masikip na silid, nakita niya ang lumang itim na jacket ni Paulo na nakasampay sa isang silya. Ito ang paborito nitong jacket, ang tanging naiwan dahil hindi nito suot nang mangyari ang malagim na sunog sa pabrika. Lumapit si Dina, nanginginig ang mga kamay na inabot ang magaspang na tela. Niyakap niya ito ng mahigpit, isinubsob ang mukha sa kwelyo, umaasang makalanghap ng pamilyar na amoy ng kanyang asawa, ang amoy ng araw, ng pawis, ng lalaking minahal niya, ng buong tapat at pinag-alayan niya ng kanyang buhay. Ngunit nang huminga siya ng malalim, napakunot ang kanyang noo. Walang amoy ng pawis, walang amoy ng alikabok. Ang kumapit sa hibla ng tela ay isang matapang, matamis at pamilyar na halimuyak ng mamahaling pabango. Isang pabango ng babae. Ang parehong pabango na madalas ipagmalaki ni Marites na binili pa raw nito mula sa perang ipinadala ng isang manliligaw sa ibang bansa. Bumilis ang kabog ng dibdib ni Dina. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang gulugod. Hindi niya maintindihan kung bakit naroon ang amoy na yon sa damit ng kanyang asawa. Sa labis na pagkalito at panginginig, napasuksok ang kanyang kamay sa malalim na bulsa ng jacket. May nakapa ang kanyang mga daliri na isang nilamukot na piraso ng papel. Dahan-dahan niya itong inilabas at binuklat sa ilalim ng mahinang liwanag ng bumbilya sa kisame isa itong resibo. Ang mga letra ay medyo malabo na, ngunit sapat na para mabasa ang pangalan ng isang sikat na motel sa labas ng Maynila. Tiningnan niya ang nakaimprentang petsa at oras. Gabi iyon noong nakaraang linggo, ang mismong gabi kung kailan tumawag si Paulo upang sabihin na mag-overtime siya sa trabaho at hindi makakauwi dahil sa dami ng kargamentong kailangang ayusin. Nanigas ang buong katawan ni Dina. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatitig sa halaga ng ibinayad para sa isang kwarto na may malaking kama. Ang hangin sa loob ng maliit na silid ay tila tuluyang naubos. Ang nilamukot na resibo ay muling nadudurog sa loob ng kanyang nanginginig, malamig at mahigpit na nakakuyom na palad. Ang bawat guhit ng tinta sa maliit na papel na yon ay tila naging mga buhay na uod na gumagapang sa paningin ni Dina. Starlight Inn, isang pangalan na kailanman ay hindi dapat iniuugnay sa isang tapat na asawa. Ang petsa ay malinaw, kasabay ng gabing sinabi ni Paulo na hindi siya makakatulog dahil sa tambak na trabaho. Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng masikip na silid na yon ay tila naging mabigat na martilyo na pumupukpok sa bungo ni Dina. Hindi niya namalayang nalukot na niya ng husto ang resibo sa loob ng kanyang palad hanggang sa bumaon ang kanto ng papel sa kanyang balat. Ang halimuyak ng matamis na pabango na kumapit sa jacket ay tila naging isang masangsang na amoy na sumasakal sa kanyang hininga. Alam niya ang amoy na yon. Hindi siya pwedeng magkamali. Iyon ang paboritong pabango ni Marites. Ang pabangong lagi nitong ipinagmamalaki na pangmayaman at hinding-hindi maaabot ng isang katulad ni Dina. Isang malakas na kalabog sa pintuan ang nagpabalik sa kanyang ulirat. Hindi man lamang kumatok si Marites bago pumasok, ang mukha nito ay bakas ang pagkainip at tila nandidiri sa paligid ng silid. Ate, ano ba? Kanina pa kita tinatawag sa labas. Marami pang bisitang hindi nakakain. Ano bang ginagawa mo rito? Nagpapakalunod ka na naman ba sa drama? Mabilis na sumbat ni Marites habang inaayos ang kanyang buhok sa harap ng maliit na salamin. Agad na itinago ni Dina ang kanyang kamay sa likuran. Mahigpit pa ring hawak ang resibo. Pasensya na, Marites. Medyo nahilo lang ako ng kaunti. Mahina niyang sagot. Pilit na pinatatatag ang boses upang hindi mahalata ang panginginig. Lumapit si Marites sa kanya, hindi upang umalalay, kundi para kunin ang isang maliit na garapon ng mamahaling losyon na nasa ibabaw ng mesa. Isang regalo ni Paulo kay Dina
Noong huling kaarawan nito, binuksan ito ni Marites at walang pasabing nagpahid ng marami sa kanyang mapuputing braso. Akin na lang muna ito ha? Sayang naman kasi kung matutuyo lang dito. Sa totoo lang ate, hindi bagay sa balat mo ang mga ganitong produkto. Masyado nang magaspang at sunog sa araw ang mga kamay mo sa kakatrabaho sa sementeryo. Kahit anong ipahid mo, hindi natatalab iyan. Ibigay mo na lang sa akin na mas nakaka-appreciate ng magagandang bagay, sabi ni Marites na may kasamang mapait na ngiti. Tiningnan ni Dina ang sariling mga kamay, ang mga daliring may mga kalyo at sugat mula sa matutulis na tinik ng rosas, ang mga kuko na may bakas pa ng lupa. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang kapatid na mukhang hindi pa nakaranas ng anumang hirap sa buhay dahil sa lahat ng suportang ibinigay niya rito. Ang bawat sentimo na kinita ni Dina sa pagtitinda ng bulaklak sa ilalim ng mainit na araw ay napunta sa pag-aaral at pagpapaganda ni Marites. At ngayon, ang kapatid pa niya ang nagsasabi sa kanya na hindi siya karapat-dapat sa sarili niyang gamit. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Dina habang nakatingin sa kapatid. Sige Marites, kunin mo na ang lahat ng sa tingin mo ay karapat-dapat para sa iyo. Nang umalis si Marites dala ang lotion, naiwang muli si Dina sa gitna ng katahimikan. Ngunit ang katahimikang yon ay mabilis na nabasag nang marinig niya ang isang kakaibang tunog mula sa bag ni Marites na naiwan sa ibabaw ng upuan. Ang ilaw mula sa loob ng bag ay paulit-ulit na kumikislap sa dilim ng silid. Dahan-dahang lumapit si Dina, tila ba bawat hakbang niya ay isang hakbang patungo sa bangin. Inilabas niya ang mamahaling cellphone ng kanyang kapatid. Sa screen ng cellphone, nakita niya ang isang bagong mensahe mula sa isang contact na ang pangalan ay nakasulat lamang sa isang titik. P. Nanginginig ang mga daliri ni Dina habang binabasa ang mga salitang lumitaw sa screen. Ang bawat letra ay tila isang bagong sugat na bumubukas sa kanyang puso. Miss you, hon. Mag-ingat ka dyan. Konting tiis na lang, magkakasama na rin tayo. Ang mundo sa paligid ni Dina ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang liwanag ng cellphone ay tila naging isang nakakabulag na apoy na sumusunog sa kanyang mga mata. Sino si P? Ang titik na yon ay tila isang malaking tadhana na nakasulat sa hangin. Paulo? Imposible! Patay na si Paulo. Ang kanyang asawa ay naging abo na sa loob ng isang saradong urno na nasa gitna ng kapilya. Pero bakit ang halimuyak ng pabango ni Marites ay nasa jacket ni Paulo? At bakit ang mensaheng ito ay tila isang tugon sa isang lihim na matagal nang itinatago? Bago pa niya maibalik ang cellphone sa bag, narinig ni Dina ang tunog ng papalapit na mga yapak ni Marites mula sa pasilyo. Ang bawat hakbang ay tila isang banta ng kamatayan sa katahimikan ng gabi. Mabilis niyang ibinalik ang cellphone sa bag at lumayo ng bahagya. Ang puso niya ay tila isang mabilis na tambol na maririnig sa buong kapilya. Pumasok si Marites. Ang kanyang mga mata ay naghahanap. Tila may nararamdamang hindi maganda. Ate, may ginalaw ka ba rito? Tanong nito sa isang matalim at mapanghinalang tono. Tumingin si Dina nang diretso sa mga mata ng kanyang kapatid. Isang tingin na puno ng sakit, ngunit may kasamang bagong tuklas na determinasyon. Wala Marites. Iniisip ko lang kung sino ang pwedeng gumawa ng ganoong klaseng katrayduran sa sarili nilang dugo at laman. At natigilan si Marites. Ang kanyang mukha ay bahagyang namutla, ngunit agad ding bumalik ang kanyang pagiging mapagmataas. Hindi siya sumagot at kinuha na lamang ang kanyang bag bago mabilis na lumabas ng silid. Naiwan si Dina na nakatayo sa gitna ng dilim. Ang kamay ay nakakuyom pa rin sa nilamukot na resibo. Alam niya, hindi pa ito ang dulo. Ang bawat lihim ay tila mga anino na unti-unting lumalabas sa ilalim ng sikat ng araw. At sa gabing ito, ang pait ng katotohanan ay mas matapang pa kaysa sa amoy ng mga patay na bulaklak sa paligid.
Ang bawat titik sa dokumentong nakalapag sa mesa ay tila mga itim na langgam na gustong kumain sa natitirang bait ni Dina. Pirirmahan mo ito, Dina. Huwag mo nang hintayin na mawalan pa ako ng pasensya sa'yo. Ang boses ni Aling Rosa, ang kanyang biyenan, ay kasing talim ng gunting na ginagamit ni Dina sa pagtatabas ng mga sanga ng rosas. Nasa gitna sila ng maliit na sala ng kapilya. Ang amoy ng kape na hinaluan ng maraming asukal ay hindi sapat para takpan ang pait ng sitwasyon. Ibinaba ni Aling Rosa ang isang ballpen sa ibabaw ng mesa. Ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid. Para ito sa insurance ni Paulo. Alam mo namang marami siyang naiwang utang dahil sa pagpapagamot sa iyo noong nakaraang taon. Obligasyon mo bilang asawa na bayaran ang mga iyon. Huwag kang maging makasarili. Ngayong wala na ang anak ko. Dagdag pa ng matanda. Habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kamay ni Dina. Naramdaman ni Dina ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Nay, baka pwedeng pagkatapos na lang ng 40 araw. Gusto ko lang munang pagtuunan ng pansin ang pag-alala sa kanya. Mahina niyang pakiusap. Ang boses ay tila isang munting hiling na agad nilamon ng malakas na buntong hininga ng biyenan. 40 araw? Sa tingin mo ba hihintayin ng mga pinagkakautangan natin ang 40 araw mo? Dina, tumanaw ka naman ng utang na loob. Kami ang tumanggap sa'yo nung wala kang matuluyan. Ngayong kailangan ka ng pamilyang ito, magmamatigas ka? Ang bawat salita ni Aling Rosa ay punong-puno ng lason. Pilit na ipinapamukha kay Dina na siya ay isang pabigat na binigyan lamang ng pagkakataon. Tumayo si Dina nang hindi sumasagot. Hindi niya kinuha ang ballpen. Sa halip, lumabas siya ng kapilya at naglakad patungo sa kalapit na sementeryo kung saan siya kumukuha ng kanyang ikinabubuhay. Ang hangin sa labas ay malamig. Dala ang balita ng paparating na ulan. Habang naglalakad sa gitna ng mga hanay ng mga puntod, nakita niya ang isang lalaking nakatayo sa harap ng isang maayos na libingan. Malayo ang tingin nito. Tila may malalim na iniisip. Si Attorney Gabriel, madalas niya itong makita sa sementeryo. Tahimik na bumibisita sa puntod ng kanyang yumaong asawa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nahulog mula sa basket ni Dina ang isang tangkay ng puting liryo. Bago pa siya makayuko, naunahan na siya ng lalaki. Pinulot ni Gabriel ang bulaklak at iniabot ito kay Dina nang may banayad ng ngiti. Masyadong mabigat ang dala mo, sabi ni Gabriel. Ang boses ay malalim at nakaka-comfort. Hindi lang ang basket ang tinutukoy nito. Tila nakikita ng lalaki ang bigat na nakasabit sa mga balikat ni Dina. Salamat po, attorney. Sagot ni Dina. Pilit na iniiling ang ulo upang itago ang nagbabadyang luha. Naglabas si Gabriel ng isang maliit na card mula sa kanyang bulsa at iniabot ito sa kanya. Hindi ko gustong makialam, pero nakita ko ang nangyari sa loob kanina. Kung kailangan mo ng payo o kahit tagapakinig lang, tawagan mo ako. At isang payo, Dina, huwag kang pipirma sa anumang bagay na hindi mo lubos na nauunawaan o labag sa iyong kalooban. Ang utang na loob ay hindi dapat maging dahilan para mawala ang iyong karapatan. Natigilan si Dina. Ang mga salitang yon ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng nagyayelong gabi. Tinanggap niya ang card at mabilis itong itinago sa kanyang bulsa. Salamat po. Malaking bagay po ito. Nang hapong yon, nagsimula ng maghanda si Dina para sa pasiyam, ang ikasiyam, na araw ng pananalangin para kay Paulo. Ang kusina ng kapilya ay puno ng usok mula sa nilulutong kakanin at ulam. Siya ang gumagawa ng lahat, mula sa paghihiwa ng mga sangkap hanggang sa paglilinis ng mga kaldero. Si Marites ay wala doon. Masama raw ang pakiramdam at kailangan ng pahinga dahil sa stress ng pagkawala ng bayaw. Habang hinahalo ang malaking kawan ng pagkain, hindi maalis sa isip ni Dina ang mensaheng nakita sa cellphone ng kapatid. Ang titik na pi ay tila isang multong sumusunod sa bawat kilos niya.
Ang pait ng hinala ay humahalo sa amoy ng niluluto niyang pagkain. Sumapit ang gabi at nagsimula ang ulan. Pagkatapos ng dasal, habang ang lahat ay abala sa pagkain at pagkukwentuhan sa kapilya, kumuha si Dina ng isang pares ng mga lalagyan. Pinuno niya ito ng pinakamagandang bahagi ng ulam at bagong luto na kanin. "Saan ka pupunta, Dina? Gabi na at malakas ang ulan." Tanong ng isang kamag-anak. "Dadalhan ko lang po si Marites ng pagkain. Baka hindi pa yun kumakain dahil sa sama ng pakiramdam." Sagot ni Dina. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing dilim ng langit sa labas. Binuksan niya ang kanyang lumang payong at lumabas sa gitna ng ulan. Ang bawat hakbang niya sa maputik na kalsada patungo sa bahay ni Marites ay punong-puno ng kaba at determinasyon. Ang tubig na pumapatak sa kanyang payong ay lumilikha ng isang paulit-ulit na tunog na tila nagbibilang ng bawat tibok ng kanyang puso. Nang marating niya ang tapat ng bahay ng kapatid, napansin niyang nakabukas ang isang maliit na ilaw sa loob. Walang tao sa labas. Tanging ang tunog lamang ng ulan ang naririnig. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan. Ang hawak niyang pagkain ay bahagyang nangangatog. Ngunit bago pa man siya makakatok, narinig niya ang isang pamilyar na tunog mula sa loob. Isang mahinang halakhak ng isang lalaki na sinundan ng malambing na boses ni Marites. Ang pintuan ay hindi pala nakalapat ng maayos, naiwang may munting awang. Inilapit ni Dina ang kanyang mukha sa siwang ng pinto. Ang kanyang hininga ay huminto nang makita niya ang isang anino ng lalaking nakatayo sa gitna ng sala. Yakap-yakap ang kanyang kapatid mula sa likuran. "Buti na lang at nagpatay-patayan ako, di ba? Kung hindi, paano natin matitikman ang milyon-milyong insurance na yan? Isang pirma na lang mula sa uto-uto kong mag-aasawa at malaya na tayo, Marites." Sa wakas, hindi ko na kailangang amuyin ang baho ng sementeryo sa katawan ni Dina. Ang bawat salitang binitawan ng lalaking yon ay tila mga patalim na pilit ibinabaon sa bungo ni Dina. Ang boses na yon, ang boses na gabi-gabing nagbulong sa kanya ng mga pangako. Ang boses na iniyakan niya sa loob ng 9 na araw dahil akala niya ay hindi na niya maririnig kailanman, ay narito ngayon, buhay na buhay at puno ng panunya. Sa labas ng pinto, nakatayo si Dina sa ilalim ng malakas na ulan. Basang-basa ang kanyang manipis na duster. Sa kanyang mga kamay ay mahigpit niyang hawak ang isang mainit pang lalagyan ng ulam. Niluto niya ang paboritong adobo ni Paulo. Ang ulam na pinagsaluhan nila noong huling gabi bago ang tragedya. Dinala niya ito para kay Marites dahil ang akala niya ay may sakit ang kanyang kapatid at hindi makabangon sa tindi ng pangungulila. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang balat ay tila naging yelo sa lamig, ngunit mas nagyelo ang dugo sa loob ng kanyang mga ugat. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Tila bawat laway na kanyang nilulunok ay naging bubog na sumasugat sa kanyang loob. Ang kanyang mga binti ay nagsimulang manginig, nawalan ng lakas, nasuportahan ang bigat ng kanyang sariling katawan. Dahan-dahan, tila isang aninong walang buhay, muling sumilip si Dina sa siwang ng pinto. Doon, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng sala, nakita niya si Paulo. Walang bakas ng sunog, walang sugat, walang bahid ng kamatayan. Nakaupo ito sa sofa habang nakapatong ang mga paa sa mesa. At sa kanyang tabi ay si Marites na nakasandal ang ulo sa balikat ng lalaking asawa ng kanyang sariling ate. "Huwag kang mag-alala, Hon." Malamig na sagot ni Marites habang nilalaro ang mga daliri ni Paulo. "Konting tiis na lang. Bukas na bukas, pipilitin ni Mama Rosa na pirirmahan na ni ate ang mga dokumento. Pagkatapos noon, hahayaan na natin siyang mabulok sa sementeryong yon, kasama ang mga bulaklak niyang lanta. Tayo naman ang magpapakasaya sa Boracay." Tumawa si Paulo, isang malakas at nakakangilong tawa na tila dumudurog sa natitirang piraso ng puso ni Dina. Nakita ni Dina kung paano hinawakan ni Paulo ang mukha ni Marites at idinikit ang kanyang mga labi rito, isang halik na puno ng pagkakanulo. Sa sandaling iyon, ang hawak ni Dina
Nalalagyan ng pagkakanin ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Hindi ito lumikha ng malakas na tunog nang bumagsak ito sa malambot at maputik na lupa. Ngunit para kay Dina, ang pagbagsak na yon ay tila ang pagguho ng buong mundo. Ang paboritong ulam ni Paulo ay humalo sa putik at tubig ulan, tulad ng kanyang dangal at pagmamahal na niyurakan ng dalawang taong pinakamahalaga sa kanya. Nanlabo ang paningin ni Dina dahil sa halo-halong tubig ulan at luha. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang dibdib. Hinahampas ang kanyang mga tadyang hanggang sa makaramdam siya ng matinding sakit sa bawat paghinga. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sipain ang pinto at kaladkarin ang kanyang kapatid. Gusto niyang sampalin ang lalaking nanlinlang sa kanya. Ngunit walang boses na lumabas sa kanyang bibig. Tanging ang tunog lamang ng ulan ang sumasagot sa kanyang tahimik na pagtangis. Bakit ang taong pinag-alayan ko ng buhay ay siya ring kukuha ng lahat sa akin? Isang malakas na kulog ang gumulantang sa paligid. Napansin ni Dina ang pagtigil ni Paulo sa pagtawa. Tumingin ang lalaki sa direksyon ng pinto. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa hinala. May narinig ka ba sa labas? Tanong ni Paulo sa isang seryosong tono. Tumayo si Paulo at dahan-dahang naglakad patungo sa pintuan. Ang bawat hakbang nito ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Dina. Mabilis na umatras si Dina patungo sa kadiliman ng mga puno. Ang kanyang hininga ay pinipigil. Ang kanyang buong pagkatao ay nanginginig sa takot at galit. Binuksan ni Paulo ang pinto. Ang liwanag mula sa loob ng bahay ay tumama sa maputik na lupa na naglalantad sa nagkalat na pagkain at sa bakas ng mga yapak sa putikan. Lumingon-lingon si Paulo sa paligid. Ang kanyang mukha ay puno ng tensyon habang ang ulan ay patuloy sa pagbuhos. Mabilis na sumiksik si Dina sa madilim na sulok ng bakod. Ang kanyang likod ay idinikit niya sa magaspang at basang semento. Halos hindi siya humihinga. Ang kanyang puso ay tila isang ligaw na hayop na nagpupumiglas sa loob ng kanyang dibdib. Narinig niya ang pagpihit ng trangka ng pinto at ang mabigat na hakbang ni Paulo sa semento. Ang liwanag mula sa loob ng bahay ay gumuhit ng isang mahabang anino sa maputik na lupa. Nakita ni Dina ang dulo ng tsinelas ni Paulo. Ilang dangkal lang ang layo mula sa kanyang pinagtataguan. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa bubong ay tila naging libu-libong palaso na bumabaon sa kanyang katawan. Nanunuot ang lamig sa kanyang buto, ngunit ang apoy ng galit sa kanyang puso ay nagsisimula nang magliyab sa gitna ng basang gabi. Wala naman dito. Narinig niyang reklamo ni Paulo. Ang boses nito ay iritado dahil sa nababasa ng ulan. Siguro ay aso lang o pusa na nakatapon ng dinalang pagkain. Sayang ang ulam, mukhang masarap pa naman. Narinig ni Dina ang mahinang halakhak ni Marites mula sa loob. Hayaan mo na yan, Hon. Marami pa tayong pambili ng mas masarap kaysa sa tira-tirang luto ni ate. Pumasok ka na rito. Baka sipunin ka pa. Sa dahan-dahang pagsara ng pinto, tila muling binalot ng kabigatan ang buong paligid. Nang marinig ni Dina ang muling pagtrangka ng pinto, doon lamang siya ng hina. Ang kanyang mga binti ay tuluyang nawalan ng lakas at dahan-dahan siyang napaupo sa maputik na lupa. Wala siyang pakialam kung marumihan ang kanyang duster. Wala siyang pakialam kung mabasa ang kanyang buhok. Ang tanging nararamdaman niya ay ang hapdi ng pagkakanulo na mas masakit pa kaysa sa anumang sugat sa katawan. Niyakap ni Dina ang kanyang sarili. Ang kanyang mga hikbi ay hinalo niya sa tunog ng ulan upang walang sino man ang makarinig. Ang bawat alaala ng kanyang pagsisilbi kay Paulo, ang bawat gabing nagpuyat siya para lamang may maipakain sa kanyang asawa at kapatid, ay tila mga basyong bote na nagkabasag-basag sa kanyang harapan. Bakit? Ang tanong na yon ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sa gitna ng kanyang pagluha, isang mabigat na kumot ang biglang bumalot sa kanyang mga balikat. Nagulat si Dina
at napatingin sa itaas. Doon ay nakita niya ang matandang mukha ni Mang Cardo, ang tagapagbantay ng sementeryo na matagal na niyang katuwang sa trabaho. Ang mga mata ni Mang Cardo ay puno ng awa at pag-unawa. Hija, tumayo ka na riyan. Hindi nararapat sa isang katulad mo ang mabulok sa putikan dahil sa mga taong walang puso. Mahinahong sabi ng matanda. Inalalayan siya nito patungo sa maliit na dampa sa gilid ng sementeryo kung saan palaging may nakahandang mainit na tsa. Naupo si Dina sa loob ng dampa. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig pa rin. Inabutan siya ni Mang Cardo ng isang baso ng mainit na tsa. Hindi ito nagtanong, hindi ito humingi ng paliwanag. Sapat na ang katahimikan ng matanda upang maramdaman ni Dina na hindi siya nag-iisa. Mang Cardo, nakita ko siya. Buhay si Paulo. Bulong ni Dina, ang boses ay tila isang munting hiling sa hangin. Kasama niya ang kapatid ko. Pinaglalaruan nila ako. Tumitig si Mang Cardo sa laba, sa mga hanay ng krus na nababasa ng ulan. Alam mo, Dina, sa sementeryong ito, maraming sikreto ang ibinabaon. Pero ang katotohanan, tulad ng mga halaman, ay laging humahanap ng paraan para sumibol sa ibabaw ng lupa. Minsan, ang katahimikan ang pinakamatibay na sandata. Kung susugod ka ngayon ng walang dala kundi galit, ikaw lang ang matatalo. Ang mga salitang yon ni Mang Cardo ay tila naging isang malamig na tubig na pumatay sa nagbabagang emosyon ni Dina. Huminga siya ng malalim. Ang bawat hangin na pumasok sa kanyang baga ay tila nagdadala ng bagong lakas. Pinunasan niya ang kanyang luha gamit ang dulo ng kanyang basang duster. Ang dating malungkot at pusong martir na si Dina ay unti-unting naglalaho at sa lugar nito ay isinisilang ang isang babaeng may matibay na layunin. Tama kayo, Mang Cardo. Hindi ako pwedeng umiyak na lang dito, sabi ni Dina. Ang kanyang boses ay naging matatag at malamig. Kailangan nilang malaman na ang babaeng inaakala nilang uto-uto ay siya ring tatapos sa mga pangarap nilang binuo sa kasinungalingan. Nang sumapit ang madaling araw, ang ulan ay tumigil na rin sa wakas. Ang paligid ay nababalot ng makapal na hamog, tila nagtatago sa anumang bakas ng naganap na trahedya sa damdamin. Naglakad si Dina pabalik sa kanyang maliit na bahay, bawat hakbang niya ay may kasamang panibagong determinasyon. Naglinis siya ng katawan, isinuot ang kanyang itim na damit na pansiyam, at inayos ang kanyang buhok nang mas maayos kaysa sa dati. Tiningnan ni Dina ang kanyang sarili sa salamin. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng luha. Tanging ang ningas na lang ng hustisya ang makikita rito. Kinabukasan, maaga siyang nagtungo sa bahay ni Marites. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Nang makarating siya sa pintuan, hindi siya kumatok ng malakas. Sa halip, marahan niyang itinulak ang pinto at sumilip ng may matamis ngunit mapanganib na ngiti. Marites, gising ka na ba? Nandito na ang ate mo. Dinalhan kita ng mainit na almusal. Ang boses ni Dina ay kasing lambing ng dati, ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang gilid. Nakita niya ang pagkabigla at ang panunuyo ng mukha ni Marites nang buksan nito ang pinto ng kwarto. Nanatiling nakatayo si Dina sa pintuan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang mainit na lalagyan ng kape at tinapay. Ang kanyang mukha ay kasing amo ng isang tupa, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala ng paparating na paghuhukom. Ate, bakit ang aga mo yata? Akala ko ay nasa kapilya ka pa para sa paghahanda ng almusal ng mga bisita. Nauutal na sabi ni Marites. Ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Pabalik-balik ang tingin sa pagitan ni Dina at sa nakasarang pinto ng kanyang silid. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay bakasang puyat at takot. Nag-aalala lang ako sa iyo, Marites. Sabi ni Mama Rosa ay may sakit ka raw, kaya hindi ka nakabangon kagabi.
Bilang ate mo, hindi ako mapakali hanggat hindi kita nakikitang maayos, malambing na sagot ni Dina. Pumasok siya sa loob ng bahay nang hindi naghihintay ng paanyaya. Habang inilalapag ang pagkain sa mesa, lumingon-lingon si Dina sa paligid. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay tila humihinga ng kasinungalingan. Napansin niya ang 2 tasa ng kape sa lababo na hindi pa nahuhugasan. Nakita rin niya ang isang pares ng tsinelas na panlalaki na bahagyang nakasilip sa ilalim ng sofa. Ang tsinelas na siya mismo ang bumili para kay Paulo noong nakaraang Pasko. Naramdaman ni Dina ang panunuyo ng kanyang lalamunan, ngunit nanatiling kalmado ang kanyang tinig. Mukhang may bisita kayata kagabi, Marites. 2 ang tasa sa lababo. Sandaling napatigil si Marites. Ang kanyang hininga ay tila naging maikli. Iyon ba? May dumaan lang na kaibigan kagabi para makiramay. Hindi na rin nagtagal dahil malakas ang ulan. Tumango-tango si Dina. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa kapatid. Ganoon ba? Akala ko ay may kung anong hayop na nakapasok kagabi. May nakita kasi akong natapon na pagkain sa labas ng pinto mo. Siguro ay pusa lang na naghahanap ng masisilungan. Nang makitang tila naniwala si Dina, dahan-dahang nagpakawala ng hininga si Marites. Hindi nito alam na bawat salitang binitawan ni Dina ay isang patibong na unti-unti nang humihigpit. Pagkatapos ng ilang sandali ng pilit na pakikipag-usap, nagpaalam na si Dina upang bumalik sa sementeryo. Pagdating sa sementeryo, agad siyang tinawag ni Mang Cardo sa isang liblib na bahagi malapit sa nasunog na bodega. Ang matanda ay may hawak na isang maliit na bagay na nakabalot sa lumang tela. Dina, may ipapakita ko sa iyo. Noong gabi ng sunog, bago pa dumating ang mga awtoridad, may nakita akong isang bagay na nahulog mula sa kariton na pinagsakyan ng bangkay. Bulong ni Mang Cardo. Binuklat niya ang tela. Doon ay nakita ni Dina ang isang nasunog na bangan o pulseras na gawa sa simpleng abaka. Naramdaman ni Dina ang muling paghapdi ng kanyang mga mata. Kilala niya ang pulseras na yon. Iyon ang pulseras na ibinigay niya kay Mang Tonyo, ang matandang pulubi na palaging natutulog sa tabi ng kanyang pwesto sa sementeryo at madalas niyang binibigyan ng pagkain. Ito ang suot ni Mang Tonyo nang huli ko siyang makita. Garalgal na sabi ni Dina. Ang bangkay na nasa loob ng kabaong. Hindi si Paulo yon. Si Mang Tonyo ang pinatay nila para lang magmukhang patay si Paulo. Ang katotohanan ito ay tila isang malakas na sampal na nagpagising sa buong pagkatao ni Dina. Hindi lang siya ang biktima rito. May isang inosenteng buhay na kinuha para lamang sa sakim na plano ni na Paulo at Marites. Ang kanyang pighati ay napalitan ng isang malamig at matalim na panata. Naglakad si Dina pabalik sa kapilya. Tumayo siya sa harap ng di umano'y kabaong ni Paulo. Ang amoy ng mga bulaklak sa paligid ay tila naging amoy ng nabubulok na konsensya. Tumingin siya sa larawan ni Paulo na nakapatong sa ibabaw ng kabaong. Ang mukha ng lalaking minahal niya ay tila naging mukha ng isang halimaw sa kanyang paningin. Bawat aborito ay sumisigaw ng hustisya. Paulo, bulong niya sa kanyang sarili. At ako ang magsisilbing tinig nila. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang panalangin, isang marahas na pagbukas ng pinto ang gumulantang sa katahimikan ng kapilya. Pumasok si Dr. Vargas, ang doktor na naglabas ng sertipiko ng kamatayan, kasama ang isang lalaking naka-Amerikana, si Attorney Silvestre Go. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagmamadali at awtoridad. Nandito na ang mga dokumento, Dina. Mabilis na sabi ni Attorney Go habang inilalapag ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa sa harap ng kabaong. Kailangan mong pirirmahan ang mga ito ngayon din para maiproseso na ang insurance. Sabi ni Aling Rosa ay handa ka na raw tumulong sa pamilya. Tumingin si Dr. Vargas kay Dina. Ang mga mata nito ay tila sinusuri kung may alam ang babae. Huwag na nating patagalin ito, Hija. Mas mabuti para sa lahat kung matatapos na ang usaping ito habang mainit pa ang bangkay.
Naramdaman ni Dina ang pagtigas ng kanyang panga. Ang mga bitre ay narito na para kunin ang kanilang parte sa bangkay na sila rin ang gumawa. Tumitig siya sa ballpen na iniaalok sa kanya. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok habang ang anino ng dalawang lalaki ay bumabalot sa kanyang kinalalagyan. Ang dulo ng ballpen ay tila isang matalim na karayom na nakaturo sa dibdib ni Dina. Nakatayo sa kanyang magkabilang panig si Dr. Vargas at Attorney Go. Ang kanilang mga anino ay humahaba sa sahig ng kapilya. Tila mga buitreng naghihintay sa huling hininga ng isang biktima. Ang bawat pagtibok ng orasan sa dingding ay tila naging malalakas na yabag ng kabayong humahabol sa kanya. Pirma lang, Dina. Pagkatapos nito, tapos na ang lahat ng paghihirap mo. Makakapagsimula ka na ng bagong buhay nang walang iniisip na utang. Pangungumbinsi ni Attorney Go. Ang boses nito ay kasing dulas ng langis, ngunit kasing lamig ng bakal. Naramdaman ni Dina ang panlalamig ng kanyang mga palad. Tumingin siya sa mga dokumento. Alam niyang sa oras na dumapo ang tinta sa papel na yon, magtatagumpay ang kasamaan ni na Paulo at Marites. Ngunit kung tatanggi siya ngayon, malalantad ang kanyang hinala at baka malagay sa panganib ang kanyang buhay. Attorney, medyo nanlalabo po ang paningin ko. Maaari ko po bang basahin ito ng mas maayos mamaya? Hindi ko po maintindihan ang ibang mga salitang nakasulat. Mahinang sagot ni Dina. Ang boses ay sadyang pinalitaw na mahina at tila nalilito. Agad na kumunot ang noo ni Dr. Vargas. Wala na tayong oras, Hija. Ang mga ganitong bagay ay kailangang madaliin para hindi ma-void ang claim. Huwag ka nang mag-alala sa mga legal na salita. Kami na ang bahala doon. Ramdam ni Dina ang mabilis na paghigpit ng hawak ni Dr. Vargas sa kanyang braso. Ang pag-alalay nito ay tila nagiging isang pagpigil. Sa gitna ng tensyong yon, narinig niya ang tunog ng pagbukas ng mabigat na pinto ng kapilya. Ang sikat ng araw mula sa labas ay pansamantalang nagbigay ng liwanag sa madilim na silid. Isang matangkad na lalaking may bitbit na briefcase ang pumasok. Ang bawat hakbang nito sa marmol na sahig ay malinaw at puno ng awtoridad. Si Attorney Gabriel, sa kanyang pagpasok, tila nagbago ang hangin sa loob ng kapilya. Mula sa pagiging mapanira, ito ay naging kalmado at protektado. Sandali lang, mukhang may nagaganap na pirmahan nang walang sapat na legal na representasyon para sa byuda. Ang boses ni Gabriel ay malalim at matatag. Agad na napatigil ang dalawang lalaking nakapalibot kay Dina. Lumapit si Gabriel at tumayo sa tabi ni Dina. Hindi siya humawak, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na upang maramdaman ni Dina na mayroon siyang kakampi. Tiningnan ni Gabriel ang mga dokumento sa mesa ng may mapanuring mata. Dr. Vargas, Attorney Go, hindi ba't masyadong maaga para sa isang final settlement? Ayon sa batas, may karapatan ng benepisyaryo na suriin ang lahat ng papeles sa loob ng 3 araw bago maglabas ng pinal na pirma. Paliwanag ni Gabriel, ang kanyang tingin ay matalim na nakatuon sa dalawang kasabwat. Namutla si Attorney Go, habang si Dr. Vargas ay tila naging mailap ang mga mata. Attorney Gabriel, kami ay tumutulong lamang para mapabilis ang proseso para sa kawawang si Dina. Hindi namin alam na kailangan pa ng ibang abogado. Ngayon ay alam nyo na. Ako na muna ang magtatago ng mga dokumentong ito para sa aking kliyente. Sabi ni Gabriel habang maingat na kinuha ang folder mula sa mesa. Nang makaalis ang dalawang lalaki na may halong inis at kaba, naiwan si Dina at Gabriel sa loob ng tahimik na kapilya. Ang amoy ng mga bulaklak ay muling naging sariwa sa pandama ni Dina. Tumingin siya kay Gabriel, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat na hindi kayang bigkasin ng bibig. Salamat po, Attorney. Dumating kayo sa tamang oras. Bulong ni Dina. Huwag mo akong pasalamatan pa, Dina. Alam kong may mas malalim pang nangyayari rito. Seryosong sabi ni Gabriel habang iginigiya si Dina sa isang upuan. Bakit ganun na lang ang pagmamadali nilang makuha ang pirma mo? Nilingon muna ni Dina ang paligid upang siguraduhing walang nakikinig. Huminga siya ng malalim
Ang bawat hangin na lumalabas sa kanyang dibdib ay tila nagdadala ng katotohanang matagal na niyang kinikimkim. Attorney, buhay si Paulo. Nakita ko siya kagabi sa bahay ng kapatid ko. Sa wakas ay nabitawan ni Dina ang mga salitang tila naging tinik sa kanyang puso. Hindi kakikitaan ng gulat ang mukha ni Gabriel, sa halip ay isang malalim na pag-unawa ang rumehistro rito. Inaasahan ko na ang ganitong klaseng katrayduran, ngunit kailangan natin ng matibay na ebidensya bago tayo kumilos. Kung buhay ang asawa mo, sino ang nasa loob ng kabaong na yan? Si Mang Tonyo po. Ang matandang pulubi sa sementeryo. Sagot ni Dina. Ang boses ay nanginginig sa lungkot para sa inosenteng biktima. Tumitig si Gabriel sa mga papeles na nakuha niya. Habang binabasa ang mga maliliit na letra, isang malubhang diskubre ang nakita niya. Dina, tignan mo ito. Ang account na dapat paglipatan ng insurance ay hindi sa'yo. Nakatakda itong i-wire transfer sa isang joint account sa ibang bansa, sa ilalim ng pangalan ni Marites at ng isang Paulo Reyes na may bagong passport number. Ang katotohanan ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos kay Dina. Hindi lang siya pinalalabas na byuda, pinagnanakawan pa siya ng kanyang sariling kapatid at asawa sa harap ng kanyang mga mata. Sa gitna ng sakit, naramdaman ni Dina ang mainit na kamay ni Gabriel na bahagyang dumapos sa kanyang balikat, isang hawak na hindi bastos, kundi puno ng pangako at proteksyon. Lalaban tayo, Dina. Pero sa ngayon, kailangan mong maging pinakamagaling na aktres sa mundong ito. Hayaan mong isipin nilang wala kang alam. Bulong ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagbibigay ng lakas na matagal nang nawala sa buhay ni Dina. Naglakad si Dina pabalik sa kapilya na parang isang aninong nawalan na ng direksyon sa buhay. Ipinako niya ang kanyang tingin sa sahig. Ang kanyang mga balikat ay sadyang ibinaba upang magmukhang pasan niya ang buong daigdig. Sa bawat pakikiramay ng mga tao, tanging isang mahinang tango at matamlay na ngiti ang kanyang isinasagot. Kailangan niyang maging perpektong larawan ng isang gabi-gabing nagluluksa. Isang gilingang bato na walang laban, isang byudang walang alam. Ate, magbihis ka! Sasamahan mo ako sa mall! Utos ni Marites ng hapon ding iyon. Nakasuot na ang kapatid ng isang mamahaling itim na bestida, ang labi ay may matingkad na kulay ng rosas, at ang mga mata ay tila hindi man lang dumaan sa anumang puyat. Kailangan nating bumili ng mga gamit para sa libing. Nakakahiya naman sa mga bisita kung magmumukha tayong pulubi rito. Alam ni Dina kung saan nanggaling ang perang pambili. Ito ang advance na ibinigay ni Attorney Go mula sa kung anong pondo para lamang mapanatiling tikom ang bibig ng pamilya. Sumunod si Dina nang walang reklamo. Sa loob ng mall, ginawa siyang utusan ni Marites. Pinagbitbit siya ng napakaraming paper bags, pinasunod sa bawat tindahan na parang isang katulong na walang sweldo. Ayusin mo naman ang pagdadala, ate. Huwag mong idikit sa damit ko. Baka kumapit ang amoy ng sementeryo na laging dala ng balat mo. Maanghang na sabi ni Marites habang tinitignan ang sarili sa salamin ng isang butik. Lumingon ang ilang mamimili. Ang kanilang mga mata ay puno ng awa para kay Dina. Ngunit nanatiling nakayuko ang Go Apuda habang sa ilalim ng kanyang itim na blusa ay mahigpit niyang kinakapa ang maliit na recording device na ibinigay sa kanya ni Gabriel kanina sa isang mabilis na pagtatagpo sa kanto ng sementeryo. Huminga ka lang, Dina. Hayaan mong isipin nilang kontrolado ka nila. Ang boses ni Gabriel sa kanyang isipan ay tila isang malamig na tubig na nagpapakalma sa naglalagablab niyang dibdib. Nang makauwi sila sa bahay ni Marites para ihatid ang mga pinamili, nagkunwari si Dina na sumasakit ang ulo. Marites, pwede bang magpahinga muna ako sa sofa mo? Pakiramdam ko ay hihimatayin ako sa pagod. Mahina niyang paalam. Sige na, doon ka na lang sa gilid. Huwag mo lang guguluhin ang mga gamit ko. Sagot ni Marites
na tila naiirita bago pumasok sa banyo upang maligo. Nang marinig ni Dina ang tunog ng pagbuhos ng tubig mula sa shower, agad siyang kumilos. Hindi na siya ang matamlay na byuda. Ang bawat galaw niya ay mabilis, tahimik at puno ng ingat. Tinungo niya ang silid ni Marites. Ang amoy ng matamis na pabango ay tila lason sa kanyang ilong. Sa ibabaw ng kama, nakita niya ang laptop ni Marites na nakabukas pa. Nanginginig ang kanyang mga daliri, ngunit hindi siya nag-atubili. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at mabilis na kinunan ng larawan ang bawat dokumentong nakikita niya sa screen. Doon ay nakita niya ang mga email mula sa isang bangko sa ibang bansa. Ang kumpirmasyon ng pagbubukas ng account sa pangalan ni Marites at Paulo. Ang bawat numero, ang bawat pirma, ay tila mga ebidensya ng isang krimeng hinding-hindi niya mapapatawad. Biglang tumunog ang cellphone mo ni Marites na nasa ibabaw ng side table. Isang tawag mula sa contact na P. Dali-daling kinuha ni Dina ang kanyang recording device at inilapit sa cellphone ni Marites bago niya ito sinagot ng walang imik. Hon, nakuha mo na ba ang pera? Miss na kita. Konting tiis na lang. Iiwan na natin ang mabahong buhay na yan. Magpapakasaya tayo sa Boracay, malayo sa utu-utong asawa mo. Ang boses ni Paulo ay malinaw, puno ng panunuya at galit na tila nanunuot sa bawat hibla ng pagkatao ni Dina. Naramdaman ni Dina ang paninigas ng kanyang buong katawan. Ang boses ng asawa na gabi-gabi niyang ipinagdarasal ay siya palang boses na tatapos sa kanyang natitirang respeto rito. Maingat niyang ibinaba ang cellphone at mabilis na lumabas ng silid. Ngunit bago pa man siya makarating sa sofa, bumukas ang pinto ng banyo. Nakatayo roon si Marites, balot lamang ng puting tuwalya. Ang buhok ay basa pa at tumutulo ang tubig sa sahig. Nakita nito si Dina na nakatayo malapit sa pintuan ng kanyang silid. Hawak pa rin ang cellphone na sadyang itinago sa likuran. Nanliit ang mga mata ni Marites. Ang hinala ay mabilis na gumuhit sa kanyang mukha. Ate, anong ginagawa mo sa tapat ng kwarto ko? Akala ko ba ay natutulog ka sa sofa? Ang bawat patak ng tubig mula sa buhok ni Marites na tumatama sa sahig ay tila tunog ng isang orasan na malapit ng sumabog. Ang puso ni Dina ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling blanko, habang ang ebidensya ng kataksilan ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang palad. Ang bawat patak ng tubig mula sa buhok ni Marites na tumatama sa sahig ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng nalalabing sandali ni Dina. Ang lamig ng recording device sa kanyang palad ay tila naging kasing init ng baga. Sinusunog ang kanyang balat sa tindi ng kaba. Nanatiling blanko ang mukha ni Dina. Ang kanyang mga mata ay pilit niyang pinamungay. Ibinabalik ang anyo ng isang babaeng lito at pagod sa mundong ibabaw. Ate, tinatanong kita, anong ginagawa mo sa tapat ng kwarto ko? Muling asik ni Marites. Ang kanyang boses ay mas matalim na kaysa kanina, habang hinihigpitan ang pagkakatali ng tuwalya sa kanyang dibdib. Huminga ng malalim si Dina, isang buntong hininga na puno ng pait at pagod. Tumunog kasi ang cellphone mo, Marites. Akala ko ay may mahalagang tawag. Akala ko rin ay may gamot ka sa loob para sa sakit ng ulo ko. Hindi ko na kasi kaya ang hilo. Mahina niyang sagot. Ang boses ay nanginginig. Isang panginginig na hindi kailangang itago dahil totoong galing ito sa takot. Mabilis na lumapit si Marites at marahas na hinablot ang cellphone mula sa tabi ng pinto. Sinuri niya ang screen. Nakita ang missed call mula kay P. Tumingin siya nang matalas kay Dina. Sinusubukang basahin kung may nalaman ng kanyang kapatid. Ngunit sa paningin ni Marites, si Dina ay nananatiling ang utu-utong ate na walang alam sa teknolohiya. Ang babaeng ang tanging alam ay magtali ng bulaklak at umiyak sa harap ng kabaong. Wala kang pakialam sa gamit ko, ate. At wag na wag mong pakikialaman ng cellphone ko. Naiintindihan mo ba? Umalis ka na riyan.
Baka mahawaan mo pa ako ng kamalasan mo. Bulyaw ni Marites bago padabog na isinara ang pinto ng kwarto. Nang marinig ni Dina ang paglock ng pinto, doon lamang siya nagpakawala ng hangin na tila kanina pa nakabara sa kanyang baga. Mabilis siyang lumabas ng bahay, hindi alintana ang bahagyang pag-ambon. Ang bawat hakbang niya palayo sa bahay na yon ay tila pagtakas mula sa isang malubhang sakit. Sa kanto ng sementeryo, sa ilalim ng isang malaking puno ng nara, naghihintay ang isang itim na sasakyan. Agad na bumukas ang pinto nito at lumabas si Attorney Gabriel. Ang kanyang mukha ay bakas ang pag-alala, ngunit nang makita si Dina, isang banayad na ginhawa ang rumehistro sa kanyang mga mata. "Dina, pumasok ka muna. Basang-basa ka na," sabi ni Gabriel. Ang boses ay tila isang mainit na haplos sa gitna ng malamig na gabi. Sa loob ng sasakyan, iniabot ni Dina ang recording device at ang kanyang cellphone na puno ng mga larawan ng ebidensya. Ang kanyang mga kamay ay hindi pa rin tumitigil sa panginginig. Napansin ito ni Gabriel. Hindi siya nag-atubiling hawakan ang mga kamay ni Dina. Isang mahigpit, ngunit magalang na hawak, na tila nagsasabing hindi siya nag-iisa sa laban na ito. "Nakuha ko ang lahat, attorney." Ang boses niya, ang plano nila, lahat. Bulong ni Dina. Ang mga luha na kanina pa pinipigilan ay unti-unti nang pumatak. "Huminga ka ng malalim, Dina. Ligtas ka na rito. Hindi ko hahayaang masayang ang tapang mo," sagot ni Gabriel. Kumuha siya ng isang malinis na panyo at dahan-dahang pinunasan ang mga butil ng ulan sa noo ni Dina. Ang distansya sa pagitan nila ay sapat na para maramdaman ni Dina ang bango ng malinis na hininga at ang tapat na pag-aalala ng lalaki. Sa sandaling iyon, ang pait ng pagkakanulo ni Paulo ay tila bahagyang natatakpan ng tamis ng pag-asa. Ngunit ang katahimikang iyon ay mabilis na nabasag nang tumunog ang cellphone ni Gabriel. Ang mukha nito ay seryosong nakinig sa kabilang linya. "Ano? Sigurado ba kayo? Sige, susunod kami." Lumingon si Gabriel kay Dina. Ang kanyang mga mata ay puno ng babala. Nagmamadali na sila, Dina. Si Dr. Vargas ay tila natatakot na at balak ng lumipad palabas ng bansa. Kailangan nating kumilos ng mas mabilis. Nang ihatid ni Gabriel si Dina pabalik sa kanyang maliit na dampa, malapit sa sementeryo, isang hindi inaasahang tanawin ang bumungad sa kanila. Ang mga gamit ni Dina, ang kanyang mga lumang damit, ang kanyang mga kagamitan sa paggawa ng korona, at ang tanging litrato ng kanyang mga magulang ay nagkakalat sa maputik na kalsada. Nakatayo sa gitna ng daan ang kanyang biyenan na si Aling Rosa, kasama ang dalawang lalaking mukhang mga tauhan ng munisipyo. Ang mukha ng matanda ay puno ng puot at kasakiman. "Umalis ka na rito, Dina. Wala ka ng karapatan sa lupang ito. Ang bahay na ito at ang pwesto mo sa sementeryo ay nakapangalan sa anak ko. At dahil wala na siya, sa amin na ang lahat ng ito. Amin na ang bahay na ito," sigaw ni Aling Rosa habang itinuturo ang sira-sirang dampa ni Dina. Ang bawat gamit na itinapon sa putikan ay tila bahagi ng pagkatao ni Dina na pilit na niyuyurakan ng pamilyang pinaglingkuran niya ng tapat. Tiningnan ni Dina ang kanyang mga kagamitan na ngayon ay dumi-dumi na sa lupa, habang ang boses ng kanyang biyenan ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Nakatitig si Dina sa larawan ng kanyang mga magulang na nakasubsob sa putikan. Ang salamin nito ay may lamat na, tila ba sumasalamin sa sarili niyang buhay na unti-unti nang dinudurog ng pamilyang pinag-alayan niya ng lahat. Ang bawat sigaw ni Aling Rosa ay tila isang hagupit ng latigo na humihiwa sa kanyang balat, habang ang mga kapitbahay ay nagsisimula nang lumabas mula sa kanilang mga barong-barong. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-uusisa at bulong-bulungan. "Anong tinitingin-tingin niyo rito? Layas! Ang babaeng ito ay wala ng lugar sa aming pamilya," sigaw ni Aling Rosa sa mga usisero habang muli niyang sinipa ang isang basket ng mga lantang bulaklak ni Dina. Naramdaman ni Dina ang paghawak ni Attorney Gabriel sa kanyang siko, isang babala
na huwag magpadalos-dalos. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na kailangan ni Dina ang awat. May isang kakaibang lamig na dumaloy sa kanyang mga ugat. Dahan-dahan siyang lumuhod sa putikan, hindi para magmakaawa, kundi para pulutin ang larawan ng kanyang mga magulang. Gamit ang kanyang nanginginig na daliri, maingat niyang pinunasan ang dumi sa mukha ng kanyang ina. "Nay, tignan niyo po ang ginagawa nila sa akin." Mahina niyang bulong, sapat na para marinig ng mga taong nakapaligid. Ang kanyang boses ay hindi puno ng galit, kundi ng isang nakapanlulumong pait na tila sumasakal sa puso ng sinumang nakikinig. Biglang bumitaw si Dina sa kanyang pagkakahawak sa larawan at dahan-dahang tumayo. Ang kanyang mga mata ay nanlabo. Ang kanyang katawan ay naging malambot at sa isang iglap, bumagsak siya sa maputik na kalsada. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa paligid bago ito napalitan ng gulantang na sigawan ng mga kapitbahay. "Dina! Diyos ko, si Dina hinimatay!" Sigaw ng isang aling tindera. "Aling Rosa, ano ba kayo? Gabi-gabi nang nagluluksa ang tao. Tinatrato niyo ng ganyan. Wala ba kayong puso?" Nagkagulo ang mga tao. Nilapitan nila si Dina. Pilit na itinatayo mula sa putikan. Si Aling Rosa ay napatigil. Ang kanyang mukha ay bakas ang gulat at takot. Hindi dahil sa pag-aalala kay Dina, kundi dahil sa matatalim na tingin at salita ng kanyang mga kinalakihang kapitbahay. Ang reputasyon niya bilang mabuting biyenan ay mabilis na naglalaho sa bawat patak ng ulan. Eksakto namang dumating si Marites, dala ang kanyang mga pinamili. Nang makita ang eksena, agad siyang napahinto. "Anong nangyayari rito? Bakit nagkakagulo?" "Marites, ang ate mo. Pinagtatapon ng nanay mo ang mga gamit niya." Sumbat ng isang kapitbahay. "Mahiya naman kayo. Si Paulo ang namatay, pero si Dina ang pinapatay niyo sa hirap." Napilitan si Marites na lumapit. Alam niyang kapag hindi siya kumilos, sila ang magmumukhang kontrabida sa buong barangay. At baka maging hadlang pa ito sa pagkuha nila ng insurance. "Ma, ano ba ang ginagawa mo? Halina kayo ate. Pasensya na po kayo. Naguguluhan lang si mama dahil sa lungkot. Tulungan niyo si ate sa loob." Sa loob ng bahay, nang silang tatlo na lamang ang naroon, dahan-dahang idinilat ni Dina ang kanyang mga mata. Wala na ang panghihina. Ang kanyang tingin ay diretso at matalas. "Salamat sa pagpapatuloy sa akin, Marites. Alam ko namang hinding-hindi niyo ako matitiis, lalo na't malaki ang utang na loob ko sa inyo, di ba?" Nandiri si Marites sa dumi ni Dina, ngunit hindi siya makapagsalita. Alam ni Dina na sa pagkakataong ito, siya ang may hawak ng baraha. Gagamitin niya ang kanilang sandata, ang utang na loob, at hiya laban sa kanila. Nang gabing iyon, habang ang lahat ay natutulog, kinuha ni Dina ang isang lumang polo ni Paulo na itinabi niya. Gamit ang isang lipstick na hindi kay Marites, isang kulay na alam niyang hinding-hindi gagamitin ng kanyang kapatid. Maingat siyang nag-iwan ng isang bakas sa kwelyo nito. Pagkatapos ay nagwisik siya ng kaunting pabango na nakuha niya mula sa isang sample sa mall, isang amoy na bago at misteryoso. Kinabukasan, iniwan niya ang polo sa ibabaw ng labahan na madaling makikita ni Marites. "Sino ang babaeng ito, Paulo? May iba ka pa ba?" Ang tanong na yon ay gustong itanim ni Dina sa isipan ni Marites. Kung ang kanilang relasyon ay nabuo sa kataksilan, sisiguraduhin ni Dina na sa pagdududa rin ito magtatapos. Habang naglilinis ng mga bulaklak sa labas, narinig ni Dina ang malakas na kalabog ng pinto mula sa kwarto ni Marites. Ang boses ng kanyang kapatid ay matinis at puno ng selos habang nakikipag-away sa cellphone. "Sino ang babaeng iyon? Huwag mo akong lokohin, Paulo. May amoy ng ibang babae ang mga gamit mo." Napangiti si Dina ng bahagya. Isang nangiting hindi nakikita ng iba. Ang mga bulaklak na kanyang itinatali ay tila nagkaroon ng bagong kulay. Hindi na siya ang biktima na tinatapon sa putikan. Siya na ang nagdidikta ng bawat hakbang ng kanilang pagbagsak.
Ngunit ang kanyang kagalakan ay panandalian lamang. Isang itim na sobre ang nakita niyang iniwan sa ilalim ng kanyang pintuan. Sa loob nito ay isang sulat na may isang maikling babala. Hindi lang ikaw ang nagmamasid, Dina. Mag-ingat ka sa taong pinagkakatiwalaan mo. Ang bawat patak ng ulan sa bubong ng dampa ay tila mga daliri ng nakaraan na kumakatok sa pagkatao ni Dina. Hawak niya ang itim na sobre. Ang papel nito ay kasing lamig ng pakiramdam ng isang babala. Hindi lang ikaw ang nagmamasid. Mag-ingat ka sa taong pinagkakatiwalaan mo. Sino ang sumulat nito? Si Paulo ba na nais siyang takutin? O si Dr. Vargas na nagsisimula ng mabulabog? O baka naman, umiling si Dina. Pilit na iwinawak si ang isang mapait na hinala. Hindi si Gabriel, hindi ang lalaking nagbigay sa kanya ng tanging liwanag sa gitna ng kadiliman. Dahil sa bigat ng kanyang dibdib, lumabas si Dina ng bahay. Hindi niya alintana ang ambon na unti-unti nang nagiging malakas na ulan. Naglakad siya patungo sa labas ng sementeryo, sa lugar kung saan ang mga ilaw ng kalsada ay malabong sumasalamin sa mga luhang hindi niya maibuhos sa harap ng kanyang mga kaaway. Sa isang sulok ng kalsada, malapit sa isang kariton ng kwek-kwek na naglalabas ng mainit na usok, nakita niya ang isang pamilyar na anino. Nakatayo roon si Attorney Gabriel, hindi suot ang kanyang mamahaling Amerikana, kundi isang simpleng polo na bahagyang nababasa na ng ulan. May hawak siyang payong at nang makita si Dina, agad siyang humakbang palapit. Dina, anong ginagawa mo rito sa gitna ng ulan? Baka magkasakit ka. Ang boses ni Gabriel ay puno ng tunay na pag-aalala. Malayo sa malamig na tono ng isang abogado. Hindi nakasagot si Dina. Tumingin lang siya sa lalaki at sa hindi inaasahang pagkakataon, ang lahat ng pagod, takot at pait na kinimkim niya sa loob ng maraming taon ay tila gustong kumawala. Napansin ni Gabriel ang panginginig ng kanyang mga balikat. Hindi siya nagatubili. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang payong at binalot si Dina sa ilalim ng proteksyon nito. Halika, maupo muna tayo roon. Kailangan mong uminom ng mainit. Aya ni Gabriel. Naupo sila sa isang maliit na bangko sa ilalim ng isang makeshift na bubong ng isang saradong tindahan. Bumili si Gabriel ng 2 baso ng mainit na tsa at isang supot ng kwek-kwek. Isang simpleng eksena, ngunit para kay Dina. Ito ang pinakamahalagang salo na naranasan niya. Alam mo, Dina, simula ni Gabriel habang nakatingin sa mga patak ng ulan na tumatama sa kalsada. Madalas akong magpunta rito noong mawala ang asawa ko. Pakiramdam ko, sa sementeryong ito lang ako naiintindihan ng mundo. Pero nang makita kita, ang katatagan mo sa kabila ng lahat ng ginagawa nila sa'yo, naramdaman ko na hindi lang pala ako ang may bitbit na sugat. Lumingon si Dina sa kanya. Attorney, bakit niyo po ako tinutulungan? Wala naman akong pambayad sa inyo. Wala na akong kahit ano. Ibinaba ni Gabriel ang kanyang baso at tumingin ng diretso sa mga mata ni Dina. Ang kanyang mga mata ay malalim. Tila may sariling kwento ng pighati, ngunit may kasamang kakaibang ningning ng pag-asa. Dahil nakikita ko ang sarili ko sa iyo, Dina. At dahil sa mundong puno ng mga taong tulad ni Paulo at Marites, kailangang may isang taong manindigan para sa mga katulad mo. Hindi ito tungkol sa pera, tungkol ito sa kung ano ang tama. Dahan-dahang itinaas ni Gabriel ang kanyang kamay. Sa isang sandali, na tila huminto ang mundo. Naramdaman ni Dina ang marahang haplos ng mga daliri ng lalaki sa kanyang noo. Pilit na inaalis ang ilang hibla ng basang buhok na dumidikit sa kanyang balat. Ang haplos na yon ay hindi nagdadala ng mali siya. Ito ay isang pangako ng kaligtasan, isang tahimik na kumpirmasyon na sa gitna ng bagyo, mayroon siyang masisilungan. Naramdaman ni Dina ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Isang tibok na matagal na niyang kinalimutan. Hindi ito ang tibok ng takot, kundi ang tibok ng isang pusong nagsisimulang gumaling.
Ang init ng tsa at ang presensya ni Gabriel ay tila unti-unting tumutunaw sa yelo na bumalot sa kanyang pagkatao. Salamat, Gabriel, mahina niyang sambit. Iyon ang unang pagkakataon na tinawag niya ito sa pangalan nito nang walang titulo. Ngumiti si Gabriel, isang nangiting umabot sa kanyang mga mata. Dito lang ako, Dina, hanggang sa dulo. Nang tumila ang ulan, inihatid ni Gabriel si Dina hanggang sa tapat ng tiyangge malapit sa bahay ni Marites. Ang pamamaalam nila ay maikli, ngunit ang tinginan na pinagsaluhan nila ay sapat na upang bigyan si Dina ng lakas na harapin ang susunod na araw. Pagpasok ni Dina sa loob ng bahay, sinalubong siya ng matatalim na tingin ni Aling Rosa at ang balisa na mukha ni Marites, ngunit hindi na siya natatakot. Inilagay niya ang kanyang mga gamit sa isang tabi at akmang papasok na sa kanyang maliit na sulok nang tumunog ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa bangko ang lumitaw sa screen. Isang formal na abiso na nagpabilis muli sa kanyang hininga. Ang halagang 10 milyong piso para sa insurance ni Ginoong Paulo Reyes ay handa na para sa pinal na pagsusuri at pag-release sa loob ng 24 na oras. Mangyaring magtungo sa pangunahing sangay ng bangko bukas ng umaga. Nanigas si Dina sa kanyang kinatatayuan. Ang oras ng paghuhukom ay narito na. Ang 10 milyong piso, ang halaga ng dugo ni Mang Tonyo at ang presyo ng pagkakanulo sa kanya ay nakalapag na sa mesa. Lumingon si Dina kay Marites na kasalukuyang nag-aayos ng kanyang kuko. Hindi alam na ang perang inaasam nito ay siya ring magiging tali na bibitay sa kanila. Sa ilalim ng kanyang itim na damit, hinawakan ni Dina ang card ni Gabriel. Bukas hindi lang pera ang ilalabas ng bangkong iyon. Isang katotohanan na ang sasabog na yuyunig sa kanilang lahat. Ang gabi bago ang ika-40 araw ay tila isang mahabang buntong hininga ng tadhana. Sa loob ng silid ni Marites, hindi magkamayaw ang magkasintahan sa pag-aayos ng kanilang mga gamit. Ang bawat tiklop ng mamahaling damit ay tila isang hakbang palayo sa malansang amoy ng sementeryo na kinamumuhian ni Paulo. Hon, sigurado ka bang ligtas na tayo bukas? Tanong ni Marites habang maingat na inilalagay ang kanyang mga alahas sa isang maliit na bag. Paano kung maghinala ang bangko sa dami ng kukunin nating cash? Ngumisi si Paulo, isang ngising puno ng tiwala sa sarili habang sinusuri ang isang itim na folder. Huwag kang mag-alala. Plansado na ang lahat kay Attorney Go at Dr. Vargas. Bukas, pagkatapos makuha ang pera, dadaan tayo sa pier. May naghihintay na sa ating sasakyan patungong probinsya bago tayo lumipad pa ibang bansa. Ngunit habang nakatalikod si Marites, mabilis na isinilid ni Paulo ang isang maliit na asul na notebook sa kanyang bulsa, isang bagong passport na may ibang pangalan at isang tiket na para sa iisang tao lamang. Ang kataksilan ay tila isang sakit na hindi kayang pagalingin ng kahit anong halaga ng pera. Samantala, sa kabila ng kadiliman ng sementeryo, naglakad si Dina patungo sa isang bahagi kung saan nakahimlay ang mga walang pangalang labi. Huminto siya sa harap ng isang bagong hukay na may simpleng krus na kahoy. Doon ay dahan-dahan niyang inilapag ang isang kumpol ng sariwang puting bulaklak, hindi ang mga lantang tira-tira, kundi ang pinakamagandang pinitas niya mula sa kanyang munting hardin. Mang Tonyo, bulong ni Dina. Ang kanyang boses ay nanginginig sa gitna ng malamig na simoy ng hangin. Pasensya na po kung naging bahagi kayo ng kanilang kasakiman. Hindi ko hahayaang manatiling walang pangalan ang inyong sakripisyo. Bukas, matatapos na ang lahat. Isang butil ng luha ang pumatak sa tuyong lupa. Ito ang huling luha na ilalaan ni Dina para sa nakaraan. Tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang mga balikat ay hindi na nakayukod. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang kanyang anyo ay tila isang estatwa ng hustisya na gawa sa bakal at seda. Kinabukasan, sa loob ng isang maliit na opisina, malapit sa munisipyo, tahimik na nakikipag-usap si Attorney Gabriel sa 2 lalaking nakasibilyan.
Nakahanda na ang lahat. Ang bawat exit ng bangko ay babantayan nyo. Huwag kayong kikilos hanggat hindi ko ibinibigay ang senyales. Gusto nating mahuli sila sa akto ng pagtanggap ng pera. Lumingon si Gabriel sa bintana. Iniisip si Dina. Mag-ingat ka, Dina. Ang huling sandali ang laging pinakamapanganib. Bulong niya sa sarili. Sumapit ang oras ng huling misa para sa ika-40 araw. Ang kapilya ay puno ng mga kamag-anak at kapitbahay na nakasuot ng itim. Si Aling Rosa ay nasa harap, pilit na humihikbi ng malakas upang makuha ang simpatiya ng lahat. Si Marites naman ay nakayuko, nagpapanggap na nagdarasal habang ang isip ay nasa loob na ng vault ng bangko. Pumasok si Dina sa loob ng kapilya. Nagulat ang lahat nang makita ang kanyang anyo. Hindi na siya ang lantanggo apuda na madungis. Nakasuot siya ng isang maayos na itim na bestida na lapat sa kanyang katawan. At ang pinakakapansin-pansin, ang kanyang labi ay may bakas ng isang banayad na pulang lipstick. Hindi ito mapusyaw, ngunit sapat na upang ipakita na ang kanyang diwa ay gising na. Lumapit si Dina sa harap ng altar. Bago siya umupo, kinuha niya ang kanyang hinalang singsing sa kasal. Ang gintong nagpaalala sa kanya ng 10 taon ng pagsisilbi. At dahan-dahan itong inilagay sa loob ng basurahan sa gilid ng pintuan. Ang tunog ng pagtama ng metal sa plastik ay tila isang malakas na kampana sa kanyang pandinig. Nagsimula ang misa. Ang bawat dasal at kanta ay tila naging background music lamang sa tensyong namumuo sa loob ng silid. Ngunit sa gitna ng seremonya, napansin ni Dina ang isang lalaking nakaupo sa pinakahuling hilera. Nakasuot ito ng isang itim na jacket na may hood, nakayuko, at tila iniiwasan ng bawat sulyap. Naramdaman ni Dina ang pagtindig ng kanyang balahibo. Ang bawat kilos ng lalaki, ang paraan ng paghinga nito, ay tila pamilyar. Masyadong pamilyar para sa isang taong dapat ay wala na sa mundong ito. Nang matapos ang misa, mabilis na lumabas ang lalaki. Sumunod ang tingin ni Dina habang nararamdaman ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Handa na ang sasakyan, Dina. Tara na sa bangko. Utos ni Aling Rosa. Ang boses nito ay puno ng pagkainip at kasakiman. Sumakay sila sa sasakyan, ngunit ang isip ni Dina ay naiwan sa lalaking nakahood. Habang papalapit sila sa malaking gusali ng bangko, ang bawat kanto ng kalsada ay tila nagiging mas makipot. Ang langit ay nagsisimula na namang magdilim, tila nagbabadya ng isang huling unos, nagigiba sa lahat ng itinatagong lihim. Ang usok mula sa insenso sa loob ng simbahan ay tila naging isang makapal na pader na naghihiwalay sa katotohanan at kasinungalingan. Habang ang pari ay nagbabasa ng huling basbas para sa ika-40 araw ng pagkamatay ni Paulo, ang bawat hikbi ni Marites ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan. Napakahusay ng kanyang kapatid. Ang bawat patak ng luha nito ay tila ginto sa paningin ng mga taong nakikiramay. Ngunit para kay Dina, ito ay lason lamang na nagpapait sa kanyang lalamunan. Nakatayo si Dina sa gilid. Ang kanyang mga kamay ay magkasalikop sa harap. Hindi siya umiiyak. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan, tila isang rebulto na walang nararamdaman. Sa likod ng kanyang blangkong ekspresyon, binibilang niya ang bawat segundo. Alam niya, sa bawat minutong dumadaan, unti-unti nang humihigpit ang bitag na inihanda ni Gabriel. Muling sumulyap si Dina sa hanghang ng mga upuan sa likod. Ang lalaking nakahood ay wala na roon, ngunit ang presensya nito ay tila naiwan sa hangin. Naramdaman ni Dina ang isang pamilyar na kaba. Ang kaba na nararamdaman niya tuwing uuwi si Paulo noon na may dalang masamang balita. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang biktima. Dina, tara na. Naghihintay na si Attorney Go sa labas. Bulong ni Aling Rosa, ang boses nito ay puno ng pagkainip.
Halos kalad ka rin siya ng matanda palabas ng kapilya. Hindi man lang hinayaang matapos ang huling awit ng koro. Sa labas, ang sikat ng araw ay tila nanununuya sa dilim na namamayani sa kanilang mga puso. Sumakay sila sa isang itim na sasakyan. Sa loob, ang katahimikan ay kasing bigat ng isang kabaong. Si Marites ay abala sa pag-aayos ng kanyang muka sa maliit na salamin. Pilit na tinatakpan ang mga bakas ng kanyang pag-iyak upang magmukhang presentable sa harap ng bank manager. Tandaan mo, Dina, mariing sabi ni Aling Rosa habang nakatingin sa labas ng bintana. Kapag tinanong ka ng manager, sabihin mo lang na kailangan na natin ng pera para sa mga utang ni Paulo. Huwag kang magsasabi ng kahit na anong hindi kasama sa plano, kundi malalagot ka sa akin. Hindi sumagot si Dina. Kinuha niya ang kanyang cellphone at palihim na nagpadala ng isang maikling mensahe kay Gabriel. Papunta na kami. Isang mabilis na reply ang bumalik. Nakahanda na ang lahat. Huwag kang matakot. Kasama mo ako. Nang makarating sila sa harap ng gusali ng bangko, nakita ni Dina si Attorney Go na naghihintay sa gilid ng malaking pinto. Ang mukha nito ay puno ng pawis sa kabila ng lamig ng panahon. Kasama nito si Dr. Vargas na tila hindi mapakali at pabalik-balik ang tingin sa kalsada. Nandito na ang bida. Nakakalokong bati ni Attorney Go nang makababa si Dina. Tara na sa loob. Mas mainam kung matatapos natin ito bago mag-lunch break. Habang naglalakad sila papasok, naramdaman ni Dina ang lamig ng aircon na tila nanunuot sa kanyang balat. Ang marmol na sahig ay lumilikha ng isang paulit-ulit na tunog ng mga takong na tila nagbibilang ng bawat hakbang patungo sa katotohanan. Napansin ni Dina ang isang lalaking nakatayo sa may ATM booth sa gilid, nakatalikod at may bitbit na bag. Ang bawat hibla ng katawan ni Dina ay nagsisigaw. Si Paulo. Narito ang kanyang asawa, naghihintay sa dilim ng kanto, handang tanggapin ang perang bunga ng sarili nitong kamatayan. Isang mabilis na sulyap ang ibinigay ng lalaki sa kanila bago ito mabilis na naglakad palayo patungo sa likurang bahagi ng gusali. Ang mga pintuan ng opisina ng manager ay bumukas ng walang anumang ingay. Sa loob, nakaupo ang isang seryosong lalaking nakasalamin. Sa harap nito ay ang mga dokumentong kanina pa hinihintay ng lahat. Magandang umaga, Mrs. Navarro, sabi ng manager sa isang profesional na tono. Nandito na ang lahat ng kailangan. Isang huling pirma na lamang sa release form at ang halagang 10 milyong piso ay maililipat na sa itinalagang account. Naramdaman ni Dina ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Tumingin siya kay Marites na ang mga mata ay nanlalaki sa kasakiman. Tumingin siya kay Aling Rosa na ang mga daliri ay nanginginig sa pananabik. At tumingin siya sa dokumento kung saan ang pangalan ni Paulo Reyes ay nakasulat bilang isang alaala, habang ang tunay na Paulo ay naghihintay lamang sa labas. Hinawakan ni Dina ang ballpen. Ang bawat mata sa loob ng silid ay nakatuon sa kanyang kamay. Ngunit bago pa man dumapo ang dulo nito sa papel, isang malakas na pagbukas ng pinto ang gumulantang sa kanilang lahat. Ang malakas na paghampas ng pinto sa dingding ng opisina ay tila isang kulog na bumasag sa katahimikan ng silid. Napatayo si Aling Rosa sa gulat, habang si Marites ay napahawak sa braso ni Attorney Go. Sa pintuan, nakatayo si Attorney Gabriel. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng bakal. Kasunod ang 2 opisyal ng pulisya na nakauniporme. Dahan-dahang binitiwan ni Dina ang ballpen. Tumingin siya sa bank manager na ngayoy nalilito. Pagkatapos ay inilipat niya ang kanyang paningin kay Marites. Ang takot na nakita niya sa mga mata ng kanyang kapatid ay ang pinakamatamis na pabuya na natanggap niya sa loob ng mahabang panahon. Anong ibig sabihin nito, attorney? Ang boses ni Attorney Go ay nanginginig, pilit na itinatago ang kaba. Nasa gitna kami ng isang legal na transaksyon. Isang transaksyong batay sa kasinungalingan at pagpatay? Sagot ni Gabriel. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid.
Lumapit siya sa mesa at inilapag ang isang X-ray na folder. Manager, huwag mong ililipat ang pera. Ang taong idineklara nilang patay ay buhay na buhay at ang bangkay na nasa sementeryo ay isang inosenteng matanda na biktima ng kanilang kasakiman. Ano? Dina, ano bang pinagsasabi ng lalaking ito? Huwag kang makinig sa kanya. Sigaw ni Aling Rosa. Ang kanyang muka ay naging pula sa galit. Pirmahan mo na yan. Tumingin si Dina ng diretso sa kanyang biyenan. Tapos na ang pagpapanggap, Nay. Alam ko ang lahat. Alam ko ang tungkol sa motel. Alam ko ang tungkol sa passport na nakatago. At alam ko kung sino ang talagang nasa loob ng kabaong ni Paulo. Sa sandaling iyon, bumukas muli ang pinto. Pumasok si Mang Cardo, hila-hila ang isang lalaking nakapustas at nanginginig sa takot ni Paulo. Nahuli siya sa likuran ng bangko habang naghihintay ng hudyat. Ang kanyang itim na hood ay wala na. Inilalantad ang mukha ng isang asawang mas piniling maging anino kaysa maging tapat. Paulo, bulong ni Marites. Ang kanyang boses ay tila isang hangin na nawalan ng lakas. Hayop ka, Paulo! Biglang hiyaw ni Marites, hindi para pagsisihan ang krimen, kundi dahil napagtanto niyang tapos na ang kanilang laro. Sabi mo plansado ang lahat. Sabi mo walang makakaalam. Ikaw ang may gusto nito, Marites. Ikaw ang nag-udyok sa akin na gawin ito dahil gusto mo ng marangyang buhay. Ganti ni Paulo, ang kanyang boses ay puno ng kaduwagan habang sinusubukang isisi ang lahat sa kanyang kerida. Tumayo si Dina at lumapit kay Paulo. Ang bawat hakbang niya ay puno ng dignidad. Nang magkatapat sila, hindi siya nagtaas ng kamay. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng luha para sa lalaking ito, ay wala nang makitang kahit anong emosyon, kundi pagkadiri. Iyan ba ang ipinagpalit mo sa akin, Paulo? Isang kapatid na handa kang itatwa sa oras na magkagipitan? Mahinahong tanong ni Dina. Pinatay niyo si Mang Tonyo, ang taong walang ibang ginawa, kundi ngumiti sa atin sa sementeryo. Para sa 10 milyong piso, naging mga halimaw kayo. Lumingon si Dina kay Marites na ngayon ay nakaluhod na sa sahig, humihikbi ng malakas. At ikaw, Marites, ang bawat butil ng kaning kinain mo, galing sa mga sugat ng kamay ko sa pagtatahi ng bulaklak. Ang utang na loob na lagi ninyong isinusumbat sa akin? Ngayon, sa harap ng batas, kayo ang magbabayad ng lahat. Inilabas ni Gabriel ang recording device. Ang boses ni Paulo na nagtatawanan at tinatawag si Dina na uto-uto ay umalingaw-ngaw sa silid. Ang bawat salita ay tila isang sampal ng katotohanan na bumasag sa huling depensa ng mga salarin. Si Dr. Vargas at Attorney Go ay agad na pinalibutan ng mga pulis. Ang kanilang mga mukha ay tila mga basang sisiw na nawalan ng boses. Mula sa matinding tensyon, patungo sa isang malakas na pagsabog ng katotohanan. Isang pakiramdam ng malalim na katarungan at paglaya para kay Dina. Ang sandali kung kailan tumayo si Dina sa harap ng nag-aaway na sina Paulo at Marites, nananatiling kalmado at marangal habang ang dalawa ay naglalabasan ng baho. Ipinakita nito na siya ang tunay na nagwagi, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa kanyang integridad. Ano ang magiging huling hatol ng korte sa kanila, lalo na't may kasamang pagpatay ang kanilang krimen? Lumapit si Marites sa paanan ni Dina. Niyakap ang kanyang mga binti habang nagsusumamo. Ate, parang awa mo na. Magkapatid tayo. Huwag mo kaming ipakulong. Maawa ka sa dugo mo. Ang kamay ni Dina na dahan-dahang bumitaw sa pagkakahawak ni Marites. Naramdaman ni Dina ang init ng mga luha ni Marites na tumatagos sa kanyang suot na medyas, ngunit ang kanyang puso ay nanatiling kasing dingas ng marmol na sahig. Tumingin siya sa kanyang kapatid, ang babaeng binihisan niya, pinakain, at minahal ng higit pa sa kanyang sarili. Ang bawat hagulhol ni Marites ay tila isang sirang plaka na hindi na kayang baguhin ang daloy ng musika. Ate, pamilya tayo.
Huwag mo itong gawin sa akin. Pagsusumamo ni Marites, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng bestida ni Dina. Dahan-dahang iniyuko ni Dina ang kanyang katawan. Inabot niya ang mga kamay ni Marites at isa-isang tinanggal ang mga daliri nito mula sa kanyang binti. Ang kanyang boses, nang magsalita siya, ay hindi na puno ng galit, kundi ng isang nakapanlulumong pagod. Wala na akong kapatid, Marites. Pinatay niyo ang kapatid ko noong gabing nagtatawanan kayo ni Paulo habang pinaplano ninyo kung paano niyo ako nanakawan ng buhay. Mahinang sabi ni Dina. Sapat na upang maramdaman ni Marites ang bigat ng bawat salita. Ang dugo ay hindi sapat na dahilan para hayaan kitang lasunin ang kaluluwa ko ng paulit-ulit. Tumayo si Dina ng tuwid at humakbang palayo. Sa kanyang pag-atras, nakita niya si Paulo na pilit na isinasakay ng mga pulis sa labas ng opisina. Ang kanyang asawa ay nakayuko. Ang mga kamay ay nakakandado sa likuran ng malamig na bakal. Wala na ang mapagmataas na Paulo na nangako sa kanya ng langit. Ang tanging naiwan ay isang lalaking nanginginig sa takot at kahihiyan. Dina, patawarin mo ako, Dina. Gagawa tayo ng paraan. Sigaw ni Paulo bago siya tuluyang mailabas ng silid. Ngunit ang mga sigaw na yon ay mabilis na nalunod sa ingay ng mga taong nagmamasid sa labas ng bangko. Lumingon si Gabriel kay Dina, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at tahimik na suporta. Tapos na ang kanilang laro, Dina. Si Dr. Vargas at Attorney Go ay magbabayad din. Ang lahat ng ebidensyang nakuha mo ay sapat na para mabulok sila sa likod ng rehas. Huminga ng malalim si Dina. Tila ba ang bawat hangin na pumasok sa kanyang baga ay nagdala ng kalinisan na matagal nang nawala. Tiningnan niya ang manager ng bangko na ngayon ay abala sa pakikipag-usap sa mga awtoridad. Attorney, tawag ni Dina kay Gabriel. Ayoko ng perang yan. Ang 10 milyong yan ay amoy dugo ni Mang Tonyo. Gamitin niyo ang lahat ng kailangan para mabigyan siya ng marangal na libing. At ang matitira, ibigay niyo sa mga batang sementeryo na tulad ko noon, na nangangarap lang ng isang maayos na buhay. Nagulat si Gabriel sa desisyon ni Dina, ngunit agad ding sumilay ang isang tipid at tapat na ngiti sa kanyang mga labi. Gagawin natin iyan, Dina. Iyan ang pinakamarangal na paraan para tapusin ang kwentong ito. Habang inalalayan ni Gabriel si Dina palabas ng bangko, nakita nila ang pagdating ng mga reporter at kamera. Ang mukha ni na Paulo at Marites ay lantad sa lahat. Ang kanilang kataksilan ay naging balita na yunig sa buong bansa. Ngunit hindi na lumingon si Dina. Naglakad siya sa gitna ng mga tao, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang babaeng nahanap ang kanyang sarili sa gitna ng apoy. Ang bawat hakbang niya sa kalsada ay tila pagpunit sa mga pahina ng isang madilim na kabanata. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Dina na ang kanyang mga kamay ay hindi na amoy patay na bulaklak. Isang malalim na pakiramdam ng kalayaan at pagpapasya. Ang sakit ng pagputol sa ugnayan ng pamilya ay napalitan ng kapayapaan ng budhi. Ang sandali kung kailan tinanggihan ni Dina ang pera. Ipinakita nito na ang kanyang tagumpay ay hindi material, kundi moral. Ang pagpili niyang bigyan ng hustisya si Mang Tonyo kaysa yumaman ay ang rurok ng kanyang karakter. Paano magsisimula si Dina sa kanyang bagong buhay ngayong wala na siyang kahit na ano? Pagdating sa labas, huminto si Dina at tumingala sa langit. Tumila na ang ulan, at sa likod ng makapal na ulap, unti-unting sumisilip ang liwanag ng araw. Ang mainit na sikat ng araw na dumampi sa kanyang mukha